Hello Kadwa, welcome back to my channel. I am Yong Isnara. Today we are going to do a short discussion which is a request of course of some viewers of our channel. Ang rini-request nila, they are requesting what's the essence of having Republic Act 10121. So hindi lang essence ang ating sasabihan ngayon. We will also relate what has happened after implementing this Republic Act 10121. So let's get started. I'll be using a PowerPoint para mas ma-explain sa inyo kung ano ba ang naitulong ng Republic Act 10121. Okay? So we start it here. Alam naman natin, of course, na ang Pilipinas ay nababalutan ng Ring of Fire. Ano yung Ring of Fire ang tinatawag? Ito po yung bahay ng mga lindol at mga volcano. So, first hazard na ating pinoproblema is this Pacific Ring of Fire. How did we say that? It is evidenced by the experienced earthquakes, no? Sa lahat ng sa buong Pilipinas, marami pong nangyayaring lindol dyan araw-araw. Hindi lang natin nararamdaman. At pasalamat tayo, wala pong nangyayari na yung malakas na maaaring makasira sa ating mga tahanan. Okay? So again, one problem of the Philippines is the Pacific Ring of Fire, which causes earthquakes in daily lives or sa araw-araw na pamumuhay, may earthquake tayong nararanasan. Pangalawa, ang Pilipinas po ay nasa Pacific Typhoon Belt. Ano naman ang Pacific Typhoon Belt? We are located at the home of the typhoons, hurricanes. Basta malapit po tayo sa equator, and alam naman natin, ang malapit sa equator ay mainit at may hindi maintindihang panahon na gustong-gusto ng mga typhoons, mga cyclones, mga hurricanes na kadalasan nararanasan natin every year dito sa ating bansa. Pangalawang hazard. Kung titignan nga natin, Philippines is the exporter of typhoon, sabi nga. And kung titignan natin yung mga tracks ng ating typhoon since 1948, wala na. We are covered mainly by typhoons every year. Dumadagdag pa dyan ang climate change. Yung nakikita, nag-iiba-iba na ang panahon natin, and we are already experiencing climate changes. Ayan, medyo tumataas na ang temperature. And the climate change, I know well that you are aware of this, but we will be discussing this again on another topic. Pangatlo, ang climate change. So, aside from these natural hazards, typhoon, flood, storm surge, earthquake, tsunamis, volcanic eruption, landslide, drought, pang-apat na pinoproblema natin na hazard ay ang human-induced. Lalong-lalo na po ang terrorist attack, civil disturbance, armed conflict, and the like. So, kung makikita nyo, marami po talagang problema with regards to hazard ang Philippines. Kaya nga, before 2010, meron naman na tayong ways on managing or handling these disasters. It was previously called the Disaster Coordinating Council. Kung napansin nyo, MDCC, meaning Municipal Disaster Coordinating Council. But after 2009, and it starts in 2010, iniba po siya sa pamamagitan ng Republic Act 10121. Kaya ang tawag ngayon sa mga nagtatrabaho para sa disaster ay ang Disaster Risk Reduction and Management. So since this Republic Act was brought out, the management of hazards and disasters
is guided by this Republic Act and pinalitan ang Disaster Coordinating Council at ginawa siyang Disaster Risk Reduction and Management. Balik tayo sa ating PowerPoint. Again, nung MDCC pa po ang yung nagmamanage sa disaster and hazard, the approach for when there is a disaster was reactive. Anong ibig sabihin ng reactive? Gumagalaw lang tayo kapag may nangyari na. So, nagre-react lang tayo kapag nandyan na ang disaster. Yun po ang unang ginagawa natin, or yun po ang nilalaman ng previous disaster management, which is under the Disaster Coordinating Council. Now, nung lumabas ang Republic Act 10121, we are encouraged now to do a proactive approach. Okay? Proactive approach sa ating disaster management. So, paano po ang proactive approach? Okay. Hindi na po natin dapat hinihintay ang disaster na nangyari bago natin aksyonan. Unahan na natin ang disaster. Yun po ang pinaka-essence. Yun po ang pinaka-magandang pinalitan ng Republic Act 10121. Ibig sabihin, habang walang disaster, habang wala pang hazard, kailangan tayo gumagawa ng paraan para ihanda ang ating bayan, ihanda ang ating community sa pagdating ng sakuna na ating inaasahan taon-taon. Okay? Paano yan? We have this bottom-up. Ibig sabihin, puntahan natin si community, ihanda sila para alam nila ang gagawin nila kung merong hazard. Ang mga disaster, pag-aralan natin para alam natin kung sino ang vulnerable, at tulong-tulong na po tayo sa pagpaplano, mula pagpaplano hanggang paggawa ng mga prevention mitigation measures para nga proactive tayo, handang-handa tayo kung meron mang hazard na darating sa ating bansa. So, on the national level, there is this National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ito po ang highest organized and authorized body dito sa Pilipinas. Okay? Dati-rati, it's called NDCC, National Disaster Coordinating Council. Ngayon po, NDRRMC na siya. Ang mga members andyan. Ang pinaka-chairperson ay ating Secretary of Department of National Defense. Yan. Ang vice chairpersons, 4 yan. May kanya-kanyang toka. Sabi ko nga, ito yung 4 thematic areas na discuss na rin natin sa unang video natin: prevention, mitigation, preparedness, disaster response, and then rehab and recovery. Ang executive director, OCD, at ang mga membro, iba't ibang organization, iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ang key implementer ay ang Office of Civil Defense. So natututukan yan. Kahit walang bagyo, sabi ko nga, kahit walang hazard, may nagtatrabaho para gawing safe ang ating community. With regards to their operation center, may bago po silang operation center at 24/7 po siya. Ito po ang susunod na gusto natin din mangyari dito sa atin, na sana may mag 24/7 sa ating operation center. So, from the national, we have also regional DRRM, provincial DRRM, city DRRM, and municipal DRRM councils. Pati nga barangay, meron din silang barangay DRRM committees. Okay? Hindi na po council ang sa barangay level kasi nga they are already the grassroots. What they can do now is the committees para matutukan ang scope ng work sa particular area ng kanilang barangay. So, let's go back again sa municipal level. Dati-rati, walang ganitong office sa local level. May it be a provincial, municipal. Wala pong tinatawag na Office for Disaster until Republic Act 10121 has mandated the LGUs to have
a DRRM office and have a DRRM officer. Bakit nga? Kasi nga sabi natin, we are going through a proactive approach against disaster. So kailangan nating paghandaan ang anumang sakuna by making our community prepared. At sino ang pwedeng gumawa niyan? Ang DRRM office. Okay? So yan po ang toka ng DRRM office. So in the early years, medyo may problema tayo sa risk index ng ating bansa. We've been placed third and bumulusok siya sa second place kasi nga medyo ito yung start. Actually dito pa lang nag-start yung implementation ng Republic Act 10121 sa bandang 2013-2014. So if you can see, nag-start tayo second place ang Pilipinas sa risk index. Ayan yung mga first place, second place. Pero in 2018 nagiging third na siya. Sana in 2019, 2020 maging fourth, fifth or something. But of course, we are being challenged by the coronavirus right now, and we still don't know the assessment kung ano na nga ba ang nangyayari sa ating DRRM app. But kahit papaano naman, our DRRM has strived hard, and it was used actually nung una-una pa lang ng ating COVID-19 response. Lahat ng mga principles ng DRRM, yan po ang pinaka-basic na na-apply natin. Kaya medyo mas mabilis ang action sa pandemic. I couldn't imagine if wala tayong mga proseso na na-introduce. I don't know how was this handled kasi medyo magulo nga kasi first time na may pandemic. Buti na lang, before this pandemic came, kahit papaano, we have been doing our trainings, lalong-lalo na po sa incident command system, and it helped so much sa start po ng COVID-19 pandemic. At sana nga, we also capacitate everyone in the community para mas maganda ang response natin kung meron mang hazard na parating gaya ng ating COVID-19. So ayan nga, nakita naman natin kung ano na ang naitulong ng Republic Act 10121 sa ating bansa. Unang-una sa lahat, binago ang approach natin sa DRRM. Ginawa niyang proactive ang dating reactive. Pangalawa, may mga trainings tayo natatanggap sa peacetime. Ibig sabihin, nakakapaghanda na tayo at na-apply natin ito sa anumang hazard na dumarating. Pangatlo, mayroon ng tinalagang office para gumawa ng mga trabahong ito tungo nga sa paglabang ng hazard para hindi tayo makaranas ng disaster in our community. So, I'll end this video right now. And again, salamat sa nag-comment for asking what is the essence of DRRM or the Republic Act 10121. Kung meron pa po kayong gustong i-suggest na i-discuss natin, please comment down below. I'll be willing to help in any way I can. So again, maraming salamat po sa inyo at mabuhay ka.